that have been conducted by Congress to listen to the different royal houses and sultanates of Muslim Mindanao. I consider this important because I really do believe that any peace process cannot succeed without the understanding of what we are trying to do and the support of the sultanates, because after all they are the traditional leaders of the Muslim peoples in southern Mindanao. And it is important to note that these sultanates must be given time, must be given credence, simply because they have been organized and have been entities since before the existence of the Republic of the Philippines, and for that matter most of the modern states that we see around the world today. So it is I cannot understand the failure of OPAP in including the sultanates of Muslim Mindanao, the royal houses of Muslim Mindanao, because again, it would seem that the nature of the negotiations between OPAP and MILF were very, very exclusive and not inclusive. It included only OPAP and MILF. It did not include any other stakeholders. And that is why now we are going to proceed with the hearings after the sultanates and the royal houses. We will now proceed with the hearing with the IPs, and after that with the local government. So again, as I told Yusek Lorena during the hearing, in many ways, we here in the committee are doing their work for them. This is what they should have done before signing any agreement. This is what they should have done before drafting any Bangsamoro Basic Law. But nevertheless, nandito na tayo, kaya ang kailangan natin gawin ay remedyohan ang sitwasyon, at ang paraan ay makipag-usap sa kanilang lahat at marinig natin kung ano sa palagay nila ang mga dapat baguhin sa draft BBL, kung ano man ang mga dapat palitan. Marami naman silang mga suggestion. Sila rin ay nagtataka kung bakit hindi sila kinausap ng OPAP tungkol dito sa peace process, at marami silang mga sinasabi tungkol sa BBL na sa kanilang palagay ay isama sila sa proseso. Handa naman silang tumulong, pero hindi siguro sila nakonsultahan. Kaya hanggang ngayon, kung titignan natin ang BBL, walang masyadong pinag-uusapan tungkol sa mga sultanate, tungkol sa mga royal houses at yung mga iba't ibang stakeholders kagaya ng MNLF, ng IP, at saka mga local government officials, pati na yung grupo ng mga Kristiyano, hindi kinausap. Kaya kulang, kaya naman talaga marami pa ang kulang sa BBL. At lumabas din dito sa hearing na ito ang paulit-ulit na tanong, bakit tayong nagmamadali? Bakit tayo nagmamadali? Hanggang ngayon, ang OPAP ay wala naman maisagot. Ang executive wala rin naman maisagot. Kaya kami ay nagtataka at nagkakamot ng ulo kung bakit minamadali ang proseso nitong BBL. Sir, pero para niyo ma-address yung problema ng lack of inclusiveness sa language, sa text? Well, titignan natin lahat ng mga suggestion na narinig natin, at marami namang mga parallel na kilalanin yung Royal House, nabigyan sila ng katungkulan sa pamahalaan ng Bangsamoro government. Ito ay bilang sa isang agency, isang ahensya, isang opisina na mag-aalaga ng kanilang mga tradisyon at kultura. Meron ding mga suggestion na sila ibigyan ng parliamentary seats doon sa Bangsamoro Parliament. Kaya ito ay pag-aaralan natin, at sa palagay ko, ito naman ay I think it is a reasonable naman na request ito. Hindi naman dahil nga sa importansya ng mga royal houses at dapat natin kilalanin. Sa palagay ko, makikita ng ating mga legislator, ating mga senador, na ito naman ay karapat-dapat lamang.